Hello guys, welcome to my channel. Bago po ang lahat, happy Mother's Day nga po pala sa lahat ng ulirang ina, dakilang ina na katulad ko po. Mabunganga man tayong mga nanay, at least uliran. Maituturing pa rin po tayong dakilang ina kahit tayo ay mabunganga, di ba? Pag-uusapan nga po natin ngayon ay si Maya Advance. Kumusta naman po yung mga guys dyan na meron ng Maya Advance po? Kumusta po ang Maya Advance nyo? Pa-share naman po ng mga experience nyo. Mabilis din po bang mag-increase ang Maya Advance nyo po? Sa mga wala pa namang Maya Advance po, ito po ay loan product ni Maya Business by Maya Bank or Pay Maya. FYI nga po, nag-start lang po ako ng account noong last February lang po, 2025. Nagpaparamdam si Miss Bulul. Nag-open account lang po ako nung this last February 2025 lang po. Ibig sabihin, bago lang po yung Maya Business account ko po. At ang naging transaction ko lang po dito is 3 buy loads na below 50 pesos para mabilis po yung And then bank transfer and e-wallet transfer lang po, almost daily ginagawa ko po yun kahit sa maliliit na halaga lang po, hindi po ito malakihan dahil hindi naman po ako mayaman. Kailangan natin gawin yung mga bank transfer, e-wallet transfer, parang paikot-ikutin lang po natin yung pera natin kahit maliit lang yan, para naman nakikita ng mga system na katulad nito na may pa-loan na active po ang account natin. At FYI na rin po, isang tulong na rin siguro kaya mabilis po akong na-offeran ng My Advance. First offer po sa akin is nung April po, April 14, bale. Sabihin na nating second week of February po ako nag-open na ang account. February, March, April, halos parang more than or less than 60 days lang po na-offeran na po ako ng My Advance. Ang ginawa ko lang naman po is talagang nag-maintain lang naman po ako ng masasabing kung 2K po, nag-maintain po ako ng 2K na deposit dito kay Maya Business. Nag-maintain po ako ng 2,000 pesos sa Maya Business po. At bank transfer nga po, e-wallets, tsaka 3 times buy loads lang po na below 50 pesos. And then, yun nga, first offer po sa akin is nung April 14 nga po, and then nag-advance payment po ako ng 10 days before due is in-advance payment ko po yun. And then, nag-antay po siguro ako ng mga more than 24 hours para ma-increasean po yung offer sa akin na 1.5 kasi open to apply nga ulit po. Hindi po siya revolving na pagkabayad mo, ililitaw dun yung amount na available sa'yo. Hindi po siya ganun, kailangan mong mag-reapply po ulit, pero welcome ka po talagang mag-reapply ulit. So, in-applyan ko nga po ulit in less than 2 days, in-applyan ko nga po ulit, and then hindi nga po nagbago yung offer sa akin, 1.5 pa rin. So, sabi ko siguro hindi ako mai-increasean kasi in advance payment ko nga po siya, 10 days before due is binayaran ko na siya. So, para ma-increasean ako, sabi ko nga kunin ko ulit to, sabi ko, kinuha ko ulit po yung 1.5, tsaga na lang, di ba? Kahit hindi ko naman po siya masyadong kailangan, total maliit lang naman po yung interest, 97.50 pesos lang naman po yung interest, plus yung napakaliit lang naman po na na charge. Hindi ko na mahanap, pero as in wala pang 100 pesos po yung charge ng yata ng 1.5. Opo, para hindi tayo tumagal, wag niyo na po akong pagkalkalin ng screenshot. And then, yun nga po, in-avail ko ulit siya, and yesterday nga po, May 9, 2025, April po yun, April 27, di ba po? April 14 po yung offer sa akin, April 14 ko po siya in-avail, and then, nag-payment po ako ng 10 days before due, at mga April 27 po yun, in-avail ko ulit siya, and then, ngayon po is, yesterday po is April 9, panay text tong si Maya, ibig sabihin April 27 po, di ba? May 27 pa po dapat ang due date ko, itong pangalawang loan ko. May 27 pa dapat. May 9 pa lang po kahapon, panay text si Maya agent na na-increasean daw ako. Tinitingnan ko naman po yung app ko doon. Sabi ko, paano kung na-increasean? Pagbukas ko ng Maya Business account ko, ito nga nagpa-pop up, mas mataas na ang iyong loan limit, kunin at gamitin ito bilang extra puhunan, sabi ng pag-click ko po ng banner na yan, ng ads na yan, napunta ako dun sa ongoing loan ko, wala naman, hindi ko mahanap kung nasan yung increase. So napapaisip ako guys, ano kaya? Tapos text na naman si Maya, exit na naman ako kasi hindi ko nga po mahanap yung increase. Ang nakikita ko lang po doon is yung ongoing ko na utang ko na 1,597.50. Yun lang po ang nakikita ko doon. So di exit ako kay Maya Business, wala naman eh. Kaya Maya,
May text na naman si Maya agent na na-increasean daw ako. Puntahan ko daw yung loan ko sa may Maya business app, and then avail ko daw, ganun. Eh di, ako naman si parang uto-uto. Punta rin po ako sa Maya business account ko, and then inopen ko nga yun at nag-pop up nga na naman ulit si mas mataas na ang iyong loan limit, kunin at gamitin ito bilang extra puhunan. At parang inulit ko lang na yan, tinap ko ulit itong banner na to. Ayun nga, wala naman ako makitang offer doon, at ang nakikita ko lang doon is yung ongoing utang ko nga po. And then exit na naman po ako, May 9 po ito, matutulog na ako, sabi ko. Nag-CR muna ako bago matulog. At napapaisip na rin po ako na, sabi ko, May 27 pa kasi yung due date ko po eh. Bayaran ko na kaya? Sabi ko ganun. Nasaan ba yung increase na yan? Bayaran ko na kaya? Kasi curious din po ako guys kung magkano nga ang in-increase ng credit limit ko. Sige na nga, bayaran ko kaya para makita ko kung magkano nga talaga yung in-increase sa akin. And then yun na nga po, talagang binayaran ko na nga po. May 9 po ito ng mga May 9 po, mag-aalas 11 po siya. Hindi po sinungaling yung oras ng screenshot. Mag-aalas 11 nga po ito ng umaga at wala pa po akong tulog buong magdamag dahil napuyat po ako sa pag-i-edit ng content. And then matutulog na nga po ako, is sabi ko bago ako matulog, bayaran ko na nga lang to para makita ko kung magkano nga ang in-increase. Wag na po natin patagalin, binayaran ko na nga po, gamit din si Maya business ko, yan, binayaran ko na nga po. And then umexit ako kasi bayad na, umexit ako sa Maya business app, tapos binalikan ko po, tinitingit para makita kung nag-refresh na yung page. At yun pa rin nga po ang nasa page ng loan, transaction is being proceed, amount was reserved for payment. So natulog na nga ako, sabi ko anong oras pa kaya to, hayaan mo na nga, matulog na nga ako, sabi ko. And then nagising po ako ng medyo nagising-gising po ako ng mga nagising-gising po ako ng mga 5:30 po ng hapon, nagising po ako. And then naalala ko si Maya business, sinilip ko nga po ulit at meron na nga po siya ditong apply again. Edi in-apply ko again, madali lang naman yun guys, apply again, tapos apply now. Pipili ka lang naman guys kung para saan yung loan na yun, what is this loan for, operational funds, startup fund, remittance funds, personal loan, or others. As usual, doon na lang tayo sa personal loan guys, kasi wala naman siya ditong for business expansion. Hindi ko, tong operational fund, medyo ko dito guys, yung confused, tong operational fund, kasi pinili ko yan nung nagbago-bago ako nung pero ayaw mabago nung offer sa akin nung second loan ko Pinili ko tong operational fund 1.5 po yung offer, edi in-exit ko, hindi ko tinuloy, and then bumalik ako, pinili ko yung personal loan, 1.5 pa rin yung offer. So ayun na nga po, nagising nga po ako, sabi ko nga sa inyo, nagising po ako ng 5:30 ng hapon, at sinubmit ko na nga po yung application. Sabi dito is pending loan application. My advance application date May 9, 2025. Loan term wala pa, 0 pa. Loan amount 0 pa. View application. Yun nga, view application, processing your loan offer. We are still processing your request. Please wait while we prepare your My advance loan offer. Sabi, 5:38 PM na po yan. Di, nakatulog po ulit ako. At nagising po ulit ako ng mga 6:02 PM po. At syempre, naalala ko na naman si Maya dahil meron kaming unfinished business. Di binalikan ko ulit guys si Maya business, at yun, nung pag-open ko nga, pag-tap ko nga po ng loan sa may profile natin, sa my page natin. Ito nga, meron na siyang result, meron na po siyang offer na 3,000 pesos. Yan nga, short on cash, parable cash, pre-qualified ka. So 3,000, medyo okay na rin guys, di ba? Medyo nag-expect tayo ng medyo mga 5K naman sana. Pero okay na rin guys, hindi na masama, at least hindi 500 yung in-increase, di ba? Choosy ka pa. Ito nga, marireceive mo nga ito ng buo Yes guys, pag marireceive ba ito ng buo, ewan ko kasi hindi pa ako nagpo-proceed guys Until now guys, hindi ko pa ito pinapatulan kasi binabala ko guys, kukunin ko ito pag pangdagdag ko dun sa pambayad ko kay Revi Credit. Yes, hindi pa ako nagpo-proceed guys. So, today is May 10, 3:16 AM. Hindi ko pa siya ginagalaw guys. Hayaan mo muna dyan kasi hindi ko pa naman siya kailangan. Pero ito guys, na-observe ko lang guys ma-share ko na rin guys. Na-observe ko kay My advance pala guys. Pag nagbayad ka, based sa offer sa akin guys, 'di ba? Kasi itong dapat may
yung first offer po sa akin na nag-advance payment po ako ng 10 days before due date. Yes, ituloy po natin guys yung aking kwento. Naputol na ang aking oras. Yun nga po, ma-share ko lang nga po, maikwento ko, ulitin natin ulit. Na based on my observation nga po, nung nakaraan nga po, 'di ba? Nung nakaraan ang first loan ko is 1,500, nag-advance payment po ako ng 10 days before due. And then nag-advance ako ng 10 days before due. After that payment, less than 48 hours guys, bahala na po kayong mag-compute. Less than 48 hours after payment for that first availment of loan is inavail ko po ulit siya dahil hindi naman siya nag-increase, 1.5 po ulit siya. And then di pangalawa ko na po yon na 1.5, and then April 27 po yon. So dapat ang magiging due date ko po is May 27. Ang due date nga po pala noon is ang due date nga po pala noon is April 5 dapat. April 5 po dapat ang due date noon. Yung una ko pong in advance ng 10 days before due. Ano po yon? April 5 dapat po ang due date noon. April 5? April 14 yata. April, May. Ano na ba tayo ngayon? May 19 pa lang tayo. Ayun na, nagkalotche-lotche. Basta, yun nga po na is, based on my observation, pag hindi pala natin nga kinuha agad yung yung loan offer after payment, nag-aano nga talaga, nag-i-increase nga talaga. Basta antay-antayin lang natin ng mga naano ko na to nakalimutan ko po kasi yung computation, yung computation na compute ko na to parang mag-aantay ka ng mga 4 days, ganon, 4 days. 4 days para ma-increasean. Yung 4 days to 5 days. Depende po siguro kung yung weekend, 'di ba? Hindi siya weekend. Ganon. Pag siguro working days ba? After payment tapos working days siya. Halimbawa, Monday to Friday is free. Siya, working days nga. Natapat doon po yung payment mo. Halimbawa, nag-payment ka ng Sunday, yung mga susunod na araw nun is working days. Kumbaga, may pag-asa kang ma-increasean pala. Ang kasong nangyari po kasi sa akin sa first loan ko nga, diba, less than 48 hours nga po is inavail ko na. Medyo nalito po kayo doon sa kwento ko. Medyo ako rin po nalito. Pero yung pang pagkaka-compute ko, after payment, mga 4 days po yung offer na yun sa akin. Kinumpute ko po siya sa, 'di ba, due date ko dapat is May 5. Tama? May 5 pa dapat ang due date ko. Pinapagulo ko lang yun, no? May 5 pa dapat ang due date ko. May 9 po kahapon, 'di ba? Text si Maya agent na nag-increase. 'Yon, ibig sabihin, May 5 pa dapat yung due date ko is tawag nito, may increase na. May 9 ba? Sino kaaway mo? Kaaway ko yung sarili ko, ang gulo ko magkwento. Hindi kasi guys, kasi medyo kasi tayo, medyo pagod. Kaya hindi makapag-concentrate. Pasensya na guys ha. Ayun lang naman guys. Ang ko lang dito is recap ko lang naman yung naging activities ko kay My Advance guys. Sabi ko nga, hindi po ako promoter ni Maya Business, hindi ko po pinopromote si Maya Business, pero highly recommended ko po si Maya Business kasi napaka-useful nga po niya pagdating po sa bank transfer, e-wallet transfer, kasi free nga lang po, free, wala po siyang charge. Hindi po nagcha-charge si Maya Business dahil QRPH nga po siya, hindi po siya InstaPay. So, napaka-useful niyan, makakatipid ka talaga. Yun nga lang, pagtsatsagaan mong i-double check yung kasi hindi siya makapag-pay with QR. Yung scan mo yung QR ni GCash, hindi pwede sa kanya. Ewan ko kasi medyo matagal-tagal na rin na hindi ko sinubukan kasi nag-give up na rin ako guys. Dati sinusubukan ko talaga yung mga QR ni GCash, ni UB Bank. Ayaw niyang tanggapin. Kahit yung QR ni Land Bank, ayaw din niyang tanggapin. Kahit yung ang tinatanggap lang po niya is yung doon, yung doon sa tindahan. Yung QRPH na Maya Business din. Parang ang tinatanggap lang niya ngayon guys is Maya Business to Maya Business. To cut the story short. Yun, Maya Business to Maya Business lang tinatanggap niya sa Pay with QR. Pagdating na sa bank transfer tsaka e-wallet transfer guys is kailangan mano-mano, pipil-upan mo and i-double check mo yung mga nilagay mong detalye. Kaya i-shout out ko po yan sa ratings ko. Magre-rate po ako kay Maya Business app doon na sana in the future is magawa na nila ng paraan yung Pay with QR na kahit anong QR is kaya niyang i-scan para hindi na complicated kasi masyado guys yung magpipil up tayo. Paano kung minsan nga 'di ba nagdo-double vision po tayo, na duduling po tayo, 'di ba? Kaya ako talaga guys, halimbawa medyo malaki-laking halaga yung ita-transfer mo, 2,000, 3,000, 5,000, 'di ba? Kaya ay Diyos ko,
talagang ang tagal-tagal ko pong i-review yan. Talaga paulit-ulit ko pong dino-double check yung ano yung cellphone number na pagsisendan ko, yung account yung talagang dino-double check ko pa talaga yung bank account na pagsisendan ko kasi ano talagang double check ko lahat yan kasi mahirap magkamali, 'di ba? Sobrang malalagay sa alanganin yung iyong pinaghirapang pera, yung hard earn mong money pag tayo is taklesa yun. Careless, taklesa. Careless. Oh, yun lang guys. Congrats naman po sa mga meron diyang may advance at malalaki na pong offer sa kanila. Yun nga, sa mga baguhan na wala pang ganito guys. Sabi ko nga hindi ko pinopromote si Maya Business pero ah, highly recommended ko po siya. Kung gusto nyo sa mga wala pang account guys, kung gusto nyo mag-open ng account, pwede nyo rin pong gamitin yung referral code ko kasi ewan ko kung ano bang ano meron yatang commission. Gamitin nyo naman po yung referral ko guys pag ano referral code ko kay Maya Business pag ano isisingit ko na lang i-overlay ko na lang dito kasi chinek ko ngayon guys is updating daw yung ano yung invite ka negosyo code ba yan. Oh, hanggang dito na lang guys. Thanks for watching. Ingat po kayo. Mwah.